Binalaan ng Commission on Elections sa mga kandidato laban sa mga nagpapanggap umanong may koneksyon sa poll body para manipulahin ang resulta ng halalan. Yan ang agenda report ni Hannah T. Wala pong intervention, walang human intervention, ni walang hawak, ni walang typing. Mula sa presinto, itatransmit electronically ang result. Para lang umanong text message. Kapag naipadala na, hindi na mababago. Ito ang pagsiguro ni COMELEC Chairman George Garcia sa integridad ng resulta ng halalan. Matapos ang mga ulat tungkol sa mga modus na sure win na alok sa ilang kandidato. Sa tulong ng PNP, binomonitor ng COMELEC ang 7 katao. 2 sa Mindanao at 5 sa Metro Manila. Kabilang dito ang dating empleyado ng COMELEC na nasa election contest sa Adjudication Department, higit 1 dekada nang nakalilipas, at isang dating opisyal ng isang state university. Bulaang pangako umano ang modus at panggigipit sa mga kandidato para makalikom ng pera. Kinukuhanan lang po kayo ng pera. Ang ginagawa nila, yung magkakalaban, pinupuntahan. Sinabi, galing kami doon sa kalaban ninyo. Yung kalaban naman, yung nga pong kabila, nag-o-offer din para sa amin. Lahat pinupuntahan. Kumpara sa mga nakaraang halalan, ang paparating na midterm elections ay gagamit ng upgraded voting system. Gamit ang mga bagong makina mula sa kumpanyang Miro Systems ng South Korea. Mas mabilis na proseso at mas tiyak na transmission ng results ang alok nito. Magkakaroon din ng sariling dedicated servers ang media at watchdogs para direktang makita ang data ng halalan. Dinagdag pa ng COMELEC na makikita rin ang resulta real-time sa kanilang website. Pinabulaanan din ni Garcia ang mga alamat tungkol sa pre-shaded ballots. Anya, may secure printing ang mga balota at hindi mababago ng hindi natutuklasan. Bawat balota ay may unique features at gagamitin lang ng registered voter ng presinto. Kamakailan, 3 tao ang inaresto ng CIDG dahil sa umano'y panghihingi ng 90 million pesos mula sa mga local aspirants sa Cagayan. Nagpapanggap umano sila bilang IT specialists ng COMELEC. Umapila si Garcia sa mga kandidato na wag na sanang makipag-usap sa mga ganitong tao. Pakipa-arrest nyo na po kaagad kung kinakailang kahit kayo yung mga naglipanan na ganyan. Naglathala rin ng urgent memo ang COMELEC para balaan ng publiko na huwag makipagtransaksyon kay Maria Christine Evelyn Tabiliran na walang anumang koneksyon sa poll body. Gumagamit umano si Tabiliran ng pangalan ng COMELEC para mag-alok ng serbisyo kapalit ng siguradong pagkapanalo sa eleksyon. Hinikayat ang publiko na i-report ang mga ganitong transaksyon sa mga otoridad. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel.